sobrang maganang mukha ko. Sa ilang araw, mga third at saka second, third, fourth day. Tingnan. 4, 3, 2, 1. Magandang gabi po sa inyong lahat mga amigo. Ngayong araw po ang last day po ng aking healing process para po sa aking rhinoplasty. So gusto ko po nga i-share sa inyo ang mga nangyari mula nung isang araw. At sabi ko nga, ngayon ay last day ngayon at bukas po mga amigo ay tatanggalin na yung tahi ng aking ilong. So today sobrang kati niya. Sobrang kati po mga amigo. Iba yung kati niya, parang ang hirap pigilin, gusto mong kamutin, mapasa loob ng ilong. Pero this time mga amigo, gusto ko pong i-share sa inyo or gusto ko ipakita sa inyo pag tinanggal na yung mask, ano ba ang itsura nitong ilong ko. Pero hindi niyo pa makikita talaga lahat-lahat, pero at least may idea kayo na ganito ang magiging itsura ni Kuya Raul. And then dito pala binigyan ako ni Doc ng ito. Ewan ko, sunscreen gel. Binigyan niya ako nito. Oo, with dark spot corrector serum. Yan, binigyan niya sa akin. Pampapogi po mga amigo. And then ito pala, ang gamit ko lang pala ay para sa high blood ito. Yung meron ako iniinom sa high blood eh. Ito. Grabe yung ano ko sa high blood, ang milligram. 12.5, 80 milligram. 80 milligram, sobrang taas ano. Ito every morning to. Tapos tinaasan ng doc kasi bakit hindi bumababa yung aking blood pressure. Halos 140, 135, ganyan. So, yun yung aking maintenance. Pero everyday sa healing ko, ito yung mga gamot na iniinom ko. Yan. Hindi ko na patapos sa kasi dahil last day ngayon. Kaya ang binigay sa akin ay itong Coamoxiclab. Coamoxiclab. Sa umaga to. Tapos meron akong Celecoxib. Sa umaga rin, tanghali at saka sa gabi. 3 times a day. Pati yung Coamoxiclab, 3 times a day. Tapos, ito, meron ako iniinom na tawag ito, Stelix. Stelix ang pangalan eh. Oo. Hindi ko alam kung para sa ano yata ito eh. Teka, basahin natin. Wala naman nakalagay eh. Before, ayun, once a day before bedtime, Stelix. Before bedtime, Stelix ang ininom ko. Tapos, meron akong pinapahid dito. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito, kung paano ginagawa rito. Itong Bactrit. Mupirocin. Ano po sa inyo. So, mula kahapon, talaga, ramdam ko na yung medyo pakati-kati kahapon. Pero ngayon, napakatindi po, sobrang kati niya. Yun lang ang parang gusto mo siyang kamutin. Ganun po mga amigo. Tapos yung sa tenga ko, ayan, medyo may pa. Ayokong galawin eh. Bawal talagang mabasain yung bawal mabasahin yung muka. At bawal din naman yung sa tenga. Pero ang ginagawa ko, si Lele nagpapaligo sa akin. Nakahiga ako. Ganyan na. Ganon. Sobrang yung healing process, hindi naman siya mahirap eh. Kasi hindi naman siya masakit. Yun ang totoo. Pagka nakita nga ako ni Marvin tsaka ni Madam, sabi niya sa akin, sila daw nasasaktan para sa akin. Kasi pag nakita niyo talaga magamaga yung mukha ko. So eto po yung pang last days, 6 day, pang 6 na araw. Ito po yung pang 6 na araw ng mukha ko. Pero yung, kita ko sa inyo, saan ba yung aking anak? Eto, tama-tama. Yung unang araw ko, papakita ko sa inyo mga amigo para may idea kayo. Asan?
O, ayan. Unang araw. Ito yung right after ng operation ko. Right after ng operation ko, ganito ang oo. Right after ng operation ko, ganito itsura ko, mga amigo. Charan! Ganyan po siya. So, ganyan yung itsura ko ng right after operation. Ito yung groggy pa ako. O, tingnan niyo mga amigo, ganyan siya. Tapos, yung first day ko, oo. Yung first day ko, grabe, ito. First day ko, 1, 2, 3. Charan! Tingnan mo dyan, pangit-pangit ka! Ayun ang first day ko. Tapos, after nyan, ito yata, ito yung parang third day ko. Third day ko, 1, 2, 3, go! Ayan, o, di ba mga amigo, ang tangos na ng ilong ko. Third day pa yan, third day pa lang yan. So, ito po yung third day mga amigo. Talagang, kita na yung tangos ng ilong ko. Tapos, ito yung pang fourth day ko. Fourth day ko. 1, 2, 3. Go. Charan! Ito yung pang fourth day ko. Mataba na talaga ako. No, fourth day yan. Kamukha pa yung damit ko. Magkamukha pa yung damit ko. Kasi, alam niyo naman ako, pagka ako ay hindi ako mapili sa damit, kung ano lang nasa ibabaw. Kadalasan nga, yung iba mga damit ko, hindi nagagamit kasi kung ano nasa ibabaw, yung ginagamit ko pagkalaba, minsan nagagamit ko na agad. Ito yung fourth, nagpapahinga ako niya sa resort. Sa resort ako nagpapahinga yan. This is fourth day ba? Fourth day. Fourth day. Tapos, ito ba yung panglimang araw na to. Ito yung panglimang araw. Panglimang araw. Ito. Panglimang araw. Ito po mga amigo. 1, 2, 3. Go! Panglimang araw. Charan! Yan, matangos na siya mga amigo. Ito yung pang limang araw. And then, ngayon po mga amigo, papakita ko sa inyo. Yung talagang magang-maga ang mukha ko rito sa inyo. Ito, grabe. Grabe maga ako sa mukha ko rito. Ito, ewan ko pang ilang araw to yung magang-maga. As in talaga. Yan, ito Yan. Sobrang magang-maga yung mukha ko dito sa na to. Grabe. Sobrang maganang mukha ko sa ilang araw, mga third at saka second, third, fourth day. Ganyan, parang maga talaga yung ko, yung aking ito, saka ito. Tapos hirap mag-smile, ganun. Tapos yun, ang ang kagandahan, hindi ako talagang sakit. As in, wala akong mararamdaman na kahit anong pain. Kasi, siguro dahil may ininom kang gamot. Kaya lang, ang side effect ito, lagi kang inaantok. Kaya minsan, 9:30 pa lang ng gabi, ay tulog na ako mga amigo. Ganun po. So, yung first day, may nakalagay ako dito, tinanggal ko rin yun after nang umuwi na ako ng dito. Umuwi ako ng Nueva Ecija. So, sabi ko nga, yung rhinoplasty ay isang desisyon na kailangan pag-isipan. Hindi dahil gusto mo lang. Minsan, ang dahilan kasi kaya tayo nagpapa-rhinoplasty, syempre, para makorek yung tama sa mukha natin. Ganoon. Kasi minsan, di ba, yon yung nasa Google. Yun. Sometimes, personal na reason kung bakit tayo syempre nagpapa-rhinoplasty. So, siguro para ma-boost yung confidence natin. Ganyan po, mga amigo. So, ayan. Ready na ba kayo, mga amigo, pakita ang last day po ng ating rhinoplasty. Opo, ito na po, mga amigo. So, ano kaya ang itsura? Actually, hindi ko alam kung maga pa rin o talaga mataba lang mukha ko. Sana.
So ito na ba mga amigo, i-review ko na po sa inyo ang mukha ni Kuya Raul kapag ka na rhinoplasty. So may pagbabago ba o parehas pa rin na malaki ang ilong? So ito na po. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tyan! Ano na kaya mga amigo ang itsura ni Kuya Raul? For the first time, makikita niyo po mga amigo. So, sana may nabago base sa inyong nakikita. Kung wala po mga amigo, tigilan na. So, ito po mga amigo. Sabi pala sa akin ni Doc, yung dapat ang makita is mata, hindi yung ilong. Ganoon. Kapag ka nakatitig ka sa isang tao. Ganun po mga amigo. Yung mata ang dapat nakikita at mabubuhay yung mata mo. Ganun po. Kasi di ba yung mata ko malungkot, mga amigo. So, ayan na mga amigo. Ito na. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito yung last day pang-6 na araw. Oo. Pero, ang sabi ng doktor, ayan, ang sabi ng ni Doc, ay 7 days tatanggalin na yung tahi. And then, yung healing process pa niya, hanggang 7 days na talaga. Pero, yung ilong ay liliit pa siya after 2 weeks, ganyan. Depende po sa pag-heal. Ganon. So, ang ano po, ang nararamdaman ko ngayon, wala lang sakit, pero para kami sipon. Kaya nga po, meron pa tayong nilalagay sa ilong mga amigo ito. Ayan, ito, yung spray ito. Ang Sterimar, ito, hindi ko alam Sterimar, ito. Ni-spray siya, ganyan. So, yuyuko ka, tapos spray mo lang, pang, tatlo. Bila, pang, tatlo. Pakita ko sa inyo. So, ang sabi ni Doc, habang tumatagal, ay naaayos yung ilong. Sa first, yung 2 weeks siya, yung first week, 2 weeks, ganyan. Talagang, kita nyo naman na matangos na, pero malaki siya. Oh, malaki siya. At habang tumatagal, ay maayos siya. Ganun. Hanggang, kung di ako nagkakamali, months. Ganun po. Pero, ako nakita ko na yung pagbabago para sa akin. Kaya ito mga amigo. So, 1, 2, 3, go! Taram! Ayan na po mga amigo. Wala na ako tinatago sa inyo. Ito na po yung aking ilong mga amigo. Ito yung sabi ko siya ginagin siya. Pang. Ngayon po mga amigo, ang ilong na rhinoplasty ni Kuya Raul, lumait lang siya dito. Tapos dito sa part na to mga amigo, ito bukas, tatanggalin ito tsaka tayo. Pero ibablog ko rin para makita nyo po mga amigo. And then, ito magamaga siya nakaraan. Yan. Magamaga. Pero nakita nyo naman ang itsura na bago na, di ba? Yan na siya. Peace pogi mga amigo. Ang sabi niya no, iba kasi ang ilong ng lalaki sa ilong ng babae syempre. Pag sa babae daw, sobrang liit dito, matangos na ganyan. Sa lalaki ko kasi, ang sabi ko kasi kay Doc, ayoko ng halatang retokado. Halatang ang gusto ko ay normal pa rin naman. Pero kasi sabi niya kasi kailangan taasan ko yung balimusan dito. Kaya ako kumuha dito. Ayan. Pero Gore-Tex ang gamit dito, nilagay dito mga amigo. Pero ang kagandahan sa kay Doc, kung paano siya mag surgery, ay wala kang makikita dyan. Wala kang makikita dyan tahi. Lahat niya sa loob. Ito. Yun. Sa loob ang tahi niya. Laki pa ng ilong ko pero ang sabi ni Doc yan, aayos pa yan. Ayan mga amigo. Pero maalitan yung matangos sa para na akong loro. Hindi naman maganda. Hindi naman kasi maganda ilong pala pag pababang ganon. Para kang loro ka daw pag ganon. Oo, yan daw talaga ang normal. Pagka daw sobrang liit naman ganito, pang Amerikano. So, tayo kasi, pang Pilipino tayo, syempre, yung babagay lang sa mukha natin. Yun po mga amigo. Pero bukas, pakikita ko sa inyo mga amigo, kung ano talaga ang itsura kapag ka tinanggal na ito. So, ito po mga amigo, ang ating kinukwento ko lang sa inyo, ang ating healing process. Sabi nga ni Doc sa akin, hindi naman mataba ikaw. Sabi ko, Doc, ang taba ko. Ay, parang mataba ka nga. Pero yung mukha mo maliit, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin maliit. So, yun po mga amigo. Tapos sabi ko, Doc, ba't parang paling? Sabi, hindi, maayos yan. Sabi niya sa akin ganun. Ba't ka ako parang paling yung ilong ko? Ngayon. So, ayun po mga amigo. Basta bukas pa, i-reveal ko sa inyo talaga kung ano ang itsura
ng aking ilong kapag wala nito. So maraming salamat muli sa ating napakabait na nag-share ng blessing para po dito. At maraming salamat at tinupad mo ang aking pangarap. So thank you so much po. At sa inyo rin po, maraming salamat po at hindi na ako mabubuli ngayon. Di ba ako pwede mag-smile? Salamat po mga amigo at God bless.